Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Elevation na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Sa malapit na hinaharap, magsisimulang lumitaw ang mga sinkhole sa buong mundo na nagiging sanhi ng mga pagsabog na nagpapadala sa lipunan sa isang ganap na estado ng takot. Lumalabas sa mga butas na ito ang malalaking halimaw na kilala bilang Reaper at hinahabol ang mga tao para patayin sila. Hindi sila sinasaktan ng mga bala, kaya kahit ang militar ay hindi makaligtas sa lipunan. Sa bandang huli, ang mga taong nakatira sa matataas na lugar ay nag-uulat na ang mga halimaw ay nagyelo sa 8,000 feet. Kaya ang mga nakaligtas ay nagsimulang lumipat sa mga matataas na lugar upang magsimula ng bagong buhay. Pagkalipas ng 3 taon sa Colorado, nakatira ang mga ngaso sa isang maliit na komunidad sa Rocky Mountains. Isang araw nagpasya siyang tumawid sa 8,000 feet ligtas na linya. Curious na makita kung ano ang nasa kabila. Halos hindi na siya nakakagawa ng ilang hakbang bago siya makatagpo ng Reaper, kaya nagsimulang tumakbo pabalik si Hunter. Muntik na siyang makuha ng halimaw, ngunit nagawa niyang tumawid sa linya. Sa tamang oras pagkatapos, bumalik ang mga ngaso sa kanyang tahanan sa Lost Gulch Refuge kung saan nakatira ang 173 na nakaligtas. Papagalitin siya ng kanyang ama dahil sa pagtawid sa ligtas na linya, na nagpapaalala sa kanya ng mga halimaw, ngunit pati na rin ang mga problema sa bagan ng Hunter. Ipinaliwanag ni Hunter na gusto lang niyang makahanap ng mas maraming tao, kaya ituturo nito. Hindi niya kayang mawala siya tulad ng pagkawala ng asawa niya. Mamaya pumunta si Will sa Pangangaso kasama si Katie at ibinahagi ang nangyari. Naiintindihan ni Katie ang kanyang mga alalahanin ngunit itinuturo din niya. Nag-iisang anak si Hunter sa kanilang komunidad, kaya natural na gusto niyang maghanap ng mga kaibigang mapaglalaroan. Gayunpaman, paliwanag ni Will, sinusubukan lamang ng Hunter na pumunta sa huling lugar na nakita niya ang kanyang ina. Samantala, ang mga siyentipiko na si Nina ay nag-eeksperimento ng mga bala at sinusubok ang mga ito sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila sa isang piraso ng Reaper hide, ngunit hindi pa rin sila nakakagawa ng anumang pinsala. Sa gabing iyon ay maririnig namin na si Nina ay nagpapaputok pa rin at naiinis habang inaalala ang oras na umalis ang kanyang asawa kasama niya sa espesyal na misyon na pumatay sa kanya. Bigla niyang narinig ang Hunter na umuubo at nagmamadaling pumunta sa kwarto ng mga lalaki para palitan ang filter ng makina na tumutulong sa kanya na huminga. Hindi nagtagal ay huminahon si Hunter at makatulog muli, ngunit iyon ang huling filter sa bahay. Nakatitig si Will sa ilang mga mapa, iniisip kung gaano kahirap tumawid sa linya para pumunta. Naghahanap ng higit pang mga filter sa kaarawan ni Hunter, nagagawang makuha ni Will ang huling kahon ng mac at keso ng komunidad para bigyan ng isang treat ang kanyang anak habang nagluluto sila. Nagtataka si Hunter kung bakit hindi na sila gumagamit ng radyo. Ipinaliwanag ni Will na kailangan nilang magtipid ng kuryente, kaya gumagamit sila ng mga flag para makipag-ugnayan sa ibang mga refugee. Iniisip ni Hunter na ito ay malungkot dahil ang pakikipag-usap sa mga tao ay mahalaga. Nang gabing iyon ay muling umubo si Hunter at walang pagpipilian si Will kundi bigyan siya ng iniksyon. Matapos makatulog muli si Hunter, pupuntahan niya si Nina upang sabihin sa kanya na aalis siya sa Boulder sa umaga upang maghanap ng mga filter para sa kanyang anak. Sinasabi niyang nakahanap siya ng ligtas na daan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Nina dahil kabisado niya ang lugar. Nasa Boulder pala ang dati niyang lab. Gusto ni Will na sumama siya sa kanya dahil pinag-aralan niya ang Reapers ng maraming taon at nakaligtas sa huling paglalakbay na ginawa niya. Gayunpaman, ipinunto ni Nina, pinalad lamang siya at namatay nga ang asawa ni Will sa paglalakbay na iyon. Ang pagtanggi na sumuko ay sinabi sa kanya ang tungkol sa akin na dumadaan sa kabundukan, ngunit naisip ni Nina na mas masahol pa iyon dahil maaaring mabitag sila ng mga Reaper doon at tumanggi pa ring sumunod kay Will. Nagtatrabaho si Nina sa pagbabago ng isang compass, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang pagkamatay ng asawa ni Will na nagpaluha sa kanya. Samantala, hiniling ni Will sa isang kapitbahay na alagaan si Hunter bago pumunta sa tindahan ng baril upang kumuha ng isang bungkos ng mga armas. Si Katie ay nagpakita at nag-anunsyo na sasama siya sa kanya, walang pakialam sa kanyang mga protesta. Bumigay na rin si Nina at pumayag na sumama habang kinukutya si Katie dahil wala pa itong karanasan at magiging pabigat. Bueno, nagpaalam kay Hunter at nangako na babalik siya, ngunit itinuro ng bata na sinabi ng kanyang ina ang parehong bagay. Sa wakas ay umalis ang tatlo at si Nina ay patuloy na nababastos kay Katie, kaya sasabihin sa kanya na kumilos.
Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nina na ang mga Reaper ay naglalabas ng mataas na bioelectromagnetic pulse at ang kanyang binagong compass ay maaaring makakita ng mga ito kapag sila ay nasa loob ng kalahating milya. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakita nila ang Elbow Fire Road sa 8,000 feet line. Kapag nakumpirma ng compass na walang mga monster sa malapit, ang trio ay tumawid sa linya at nagsimulang bumaba. Makalipas ang ilang sandali, nakakita sila ng ilang abandonadong truck, kaya hinanap nila ang mga ito ng mga supply. Nakakakuha sila ng ilang flare, ammo, at kahit isang grenade launcher na alam ni Katie kung paano gamitin. Nakahanap din si Nina ng Reaper scale at tumatagal ng ilang oras upang makakuha ng sample. Nang subukan ni Katie na sugurin siya, nagkaroon ng pagtatalo at inakusahan siya ni Nina na sinusubukang makapasok sa pantalon ni Will. Isang galit na galit, itinulak siya ni Katie sa isang truck at ipinaalala sa kanya na pinatay ni Nina ang matalik na kaibigan ni Katie, tinutukoy ang asawa ni Will. Ang mga babae ay nagsimulang magsuntok sa isa't isa at kailangan silang paghiwalayin bago ito lumala. Ang grupo ay patuloy na naglalakbay sa isang sorpresa upang makahanap ng isang grupo ng mga kabayo sa kagubatan, na nangangahulugang ang mga Reaper ay umaatake lamang sa mga tao para sa ilang kadahilanan. Sa kalaunan, nakarating sila sa Alta Vista Ski Area kung saan plano nilang gamitin ang chairlift para ligtas na maglakbay patungo sa minahan. Sa sandaling iyon, ang kompas ni Nina ay nagpapahiwatig na may malapit na halimaw at may nakita silang yumanig sa mga puno sa kagubatan. Agad na umakyat si Will sa itaas ng elevator at nagsimulang magtrabaho sa pag-activate ng mga backup generator habang ang mga babae ay nananatili sa lupa upang mag-alok ng cover. Natarante si Katie nang makita niyang papalapit ang halimaw at nagpaputok ng ilang granada na nagdudulot ng ilang pagsabog, ngunit wala man lang napinsala. Tatapusin ni Ted the Reaper ang pagkonekta sa generator, at pinindot ni Nina ang switch bago umupo sa isang upuan kung saan agad siyang sasamahan. Pinaputukan nila ang Reaper habang papalapit ito habang si Katie ay nagsimulang umakyat sa tore upang maabot din ang mga upuan. Ang halimaw ay tumalon sa mga cable at pinalog ang mga upuan, ngunit ang duo ay nakakapit. Naghihintay si Katie ng tamang sandali para tumalon, ngunit sa kasamaang palad ay na-miss namin ang upuan kaya kailangan naming mahuli siya sa himpapawid. Naubusan ng bala si Nina bago pa man ay muling yumanig ang cable ng halimaw na naging sanhi ng pagkahulog nilang tatlo sa lupa. Agad silang nagsimulang tumakbo at nagtagumpay na tumawid sa linya papunta sa 8,000 feet na lugar bago sila mahuli ng halimaw. Dahil dumidilim na, nagpa siya ang tatlo na manatili sa ski resort para sa gabi habang sila ay nagsasalo sa inuman. Tinukoy ni Nina na nang lumitaw ang Reapers, pinatay nila ang 75% ng populasyon ng mundo nang hindi humihinto sa pagkain o pagtulog. Ang mga mandaragit ay pumapatay upang kumain, ngunit ang mga mang-aani ay pumatay ng mga tao para sa kasiyahan at hindi umaatake sa ibang mga hayop. Nagtataka ito sa kanya kung sila ay ipinadala partikular upang alisin ang sangkatauhan. Matapos makatulog ang mga babae, naalala muli ni Will ang huling pag-uusap nila ng kanyang asawa, na talagang nagtiwala sa mga kakayahan ni Nina upang makahanap ng paraan upang patayin ang mga Reaper. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating na ang grupo sa minahan kung saan kami magtatrabaho. Ipinaliwanag niya na ang magkabilang dulo ng tunnel ay nasa itaas ng 8,000 feet, ngunit ang mga mas mababang antas ay nasa ibaba ng linya ng kaligtasan, na hindi natanggap ng maayos. Ang mga lagusan ay hindi maayos na selyado, kaya't mahahanap pa rin sila ng mga nilalang. Not to mention, Nina's compass will not work underground. Hanggang dito na lang sila, kaya walang choice sina Nina at Katie kundi sundan si Will na nakasuot ng construction helmet para sa liwanag. Ang tatlo ay pumasok sa mga lagusan at gumugol ng ilang oras sa paglalakad sa katahimikan. Sa kasamaang palad, napipilitin silang huminto kapag natuklasan nilang sarado na ang pangunahing lagusan. Dahil sa isang kuweba sa inihayag ni Will, kailangan nilang bumaba sa antas 7, na nangangahulugang lalakad sila sa ilalim ng linya ng 1,000 yarda. Matapos magulat sa ilang paniki, umakyat ang tatlo sa hagdan at pumasok sa bagong tunnel, naglalakad ng mabilis hanggat maaari upang maiwasan ang gulo. Bigla silang nakarinig ng ingay at tinakpan ang mga ilaw sa kanilang helmet, ngunit huli na. May Reaper sa lagusan at nakita na sila nito. Ang grupo ay agad na nagsimulang tumakbo habang si Katie ay nagpapaputok ng paminsan-minsang granada na umaasang mapabagal ang halimaw. Pinipigilan din ng mga inabandonang makinarya ang Reaper at magpapaputok, ngunit ito ay walang kabuluhan. Kapag nakakita sila ng butas sa dingding, tumakbo ang tatlo sa loob at babarilan ang mga bato upang magkaroon ng sapat na puwang para makapagtago silang tatlo.
Ipinasok ng Reaper ang kumikinang na buntot nito sa loob ng butas, kaya't maghahadjas ito ng flare para makaabala ito. Ang liwanag ay nagpapakita ng isang daan palabas sa kabaligtaran na pader, kaya itinutulak nila ang ilang mga bato upang gumapang dito. Upang makatakas ay huling gumagalaw at kailangang umiwas sa buntot ng Reaper bago sumunod sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos gumapang ng ilang minuto, lumabas si Katie sa isa pang lagusan at natagpuan lamang ng isang Reaper na agad na tumutusok sa kanya gamit ang buntot nito na susubukang abutin siya, ngunit hindi siya mabilis at kailangang panuurin kung paano siya dinadala ng halimaw. Sa sandaling iyon, nakahanap si Nina ng hagdan kaya agad siyang aakyat habang may naririnig na manggagapa sa likuran nila. Sa kabutihang palad, nahanap nila ang pinto at tumakbo palabas ng minahan, naabot ang isang ligtas na taas sa tamang oras, Nina, at magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi tumitigil para sa kahit ano maliban sa paghalik ng kambing. Kapag dumilim, nakahanap sila ng isang abandonadong bahay at pumasok upang magpalipis ng gabi. Mayroong ilang mga mac at cheese box at mayroon silang mga ito para sa hapunan. Habang ibinabahagi na ito ang paboritong pagkain ng Hunter, tinanong niya si Nina kung ano ang nasa lumang lab. Kaya ipinaliwanag niya na maaaring makakita siya ng kemikal na maaaring makatulong sa mga bala na makapinsala sa mga halimaw. Naniniwala siya na ang mga kaliskis ng Reaper ay may kuryente, kaya ang tamang bala ay maaaring magdulot ng panloob na pagkasunog. Bueno, sa tingin nito ay parang isang hindi kapani-paniwalang magic bullet at hindi makapaniwalang namatay ang kanyang asawa dahil sa mahinang teorya. Kinabukasan, kinuha nila ang truck mula sa bahay at ginamit ito upang tumawid sa linya ng mabilis hanggat maaari, na dumaan sa isang bayan na kinuha ng mga hayop. Sa kalaunan ay nakarating sila sa ospital at hinanap ang mga filter habang nakakarinig ng ilang kakaibang ingay, ngunit ang compass ay hindi nag-aalerto sa kanila ng anumang bagay. Kailangan nilang pumunta sa huling palapag para mahanap ang mga filter. Pagkatapos ay nagsimula silang tumakbo upang makatakas. Biglang tinusok ng Reaper ang isang pader at kailangang kumilos ng mabilis ang duo para makaiwas sa malalaking kuko. Nabunggo pa rin sila sa isang bungkos ng mga kasangkapan sa kanilang paglabas at natama ng mga nahuhulog na labi. Sa tuwing masisira ng Reaper ang isang pader o bintana, biglang umabot sa pader ang buntot ng halimaw at nahuhuli si Will. Kaya't kinuha ni Nina ang palakol na apoy at tinamaan ang buntot nito hanggang sa binitawan ng halimaw ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay binuksan ni Nina ang isang gas canister upang punan ang mga corridors ng fog, umaasa na ito ay magbibigay ng ilang takip. Nagbibigay ito ng ideya, kaya't hinihintay niyang makalapit ng husto ang mga ani at bumaril ng isang bungkos ng mga tangke ng oxygen. Nagdudulot ito ng pagsabog na nagpapalipad sa halimaw sa bintana. Hindi na gumagalaw ang nilalang pero hindi nila matiyak kung patay na ba ito o wala ng malay, kaya kailangan na nilang magmadali, gustong bumalik. Gayunpaman, kinukumbinsi siya ni Nina na tulungan siyang makarating sa lab para matapos niya ang kanyang mga bala. Pagkaalis ng dalawa sa truck, nagising ang Reaper. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa lab at nagsimulang maghalo ng mga kemikal si Nina habang si Will naman ay nanonood sa isa sa mga mesa. Laking gulat niya nang makita ang isang larawan na nagpapakitang si Nina ay dating may pamilya. Hindi niya kailanman pinag-uusapan ang tungkol sa pag-iyak ni Nina habang ipinaliwanag niya na noong araw na nagwakas ang mundo, siya ay nagtatrabaho at hindi nakasama ang kanyang pamilya. Lalo siyang nagilty dahil may soccer game ang anak niya noong araw na iyon at pinili niyang hindi pumunta. Inamin din ni Nina na napupuot siya sa kanyang sarili dahil sa pagkamatay ng asawa ni Will, ngunit tiniyak ni Will sa kanya na walang kasalanan. Nang sa wakas ay natapos na ni Nina ang kanyang bala, sinubukan niya ito sa balat at walang nangyari. Sinabihan niya si Will na bumalik sa kanyang anak, ngunit nananatili siyang mag-eksperimento hanggang sa makahanap siya ng solusyon o umalis ang balon ng mamamatay tao ng Reaper sa kanyang truck habang sinusubukan ni Nina ang isa pang paghahalo ng bala, ngunit hindi rin ito gumana. She's so distracted na hindi niya napansin ang reaksyon ng kanyang compass. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ilang ingay ngunit napagtanto rin niyang mayroong isang kombinasyon ng kemikal na hindi pa niya nasubukan. Kaya nagmamadali siyang ihalo ito bilang kanyang huling pag-asa. Samantala, aksidenteng nabangga ng truck ang isang gulong at nawala ng kontrol hanggang sa mahulog ito sa tagiliran. Bueno, nawala ng malay sa loob ng ilang sandali, ngunit nagising siya ng makarinig siya ng isang halimaw na paparating, kailangan niyang sipin ang bintana ng truck upang makalabas at magsimulang tumakbo habang hinahabol siya ng mga ani sa pag-akyat. Sa burol na mahirap para sa kanyang katawan pagkatapos ng pagbangga, at sa oras na tatawid na siya sa ligtas na linya, nakaharang sa daan ang isang pangalawang mang-aani. Will desperately open fire sa walang pakinabang at nawawala ng pag-asa.
Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Nina at pinaputok ang kanyang mga bagong bala. Isang kakaibang pagsabog ang nangyayari na puno ng usok at electric charge. Kinumpirma ang kanyang teorya, mabilis na binaril ni Nina ang lahat ng mga Reaper na pinapatay sila sa ilang segundo, kahit na sinubukan nilang tumakas. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang piraso ng katawan ng Reaper at ipinakita ang mga mekanikal na bahagi na nagpapatunay na ang mga hayop na ito ay mga robot na naprogram upang pumatay ng mga tao. Magtatanong kung sino ang nagpadala sa kanila. Nina theorizes, ito ay mga dayuhan. Nang maglaon, kapag bumalik ang dalawa sa kanilang kanlungan, magsasama-sama ba si Hunter at si Nina ay magtataas ng bandila ng pirata upang ipahayag na natuklasan niya ang isang paraan upang labanan. Sa lalong madaling panahon ng mga nakaligtas ay nagtitipon upang bumuo ng tonelada ng mga espesyal na bala at sa wakas ay gagamitin muli bilang radyo upang ipadala ang kanilang mensahe ng pag-asa sa lahat ng dako. Pinapanatili din ni Nina ang mga halimaw na katawan upang patuloy na pag-aralan ang mga ito. Kapag ang lahat ay armado na, ang mga nakaligtas ay pumasok sa kagubatan at pumatay ng pinakamaraming mga ani hanggat maaari upang mabawi ang lupain. Isang gabi at titingin si Nina sa langit gamit ang isang teleskopyo at mapapansin ang tatlong mahiwagang ilaw na papalapit sa Earth. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.